Hindi. Saan? Yung sa... Kailan ang out of application period. USCSAR. Yan ang tingin na level sciences ko. Kailan lang. Tapos po. KAY. AKAI. Ang? Housing Capacity. Tapos, sabi mo na lang may 21, 22. Hindi man ako. I-start na. Ma'am? Mamaya pa. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Bago. Radyo Pilipinas 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kalibutin. Pakinggan. Naimbag abigat, good morning at magandang umaga mga kaagham. Narito muli tayo sa ating programang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kadagiti Umili 2025. At muli tayong maghahatid ng mga balitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon na sinusulong ng DOST Vision 1. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil tayo po ay live na napapanood sa ating official Facebook page, DOST Vision 1, DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan din po tayo sa kanilang radio station. Ako po si Carla Joyce Kahala, ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at inobasyon kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoniette Lingsid. Good morning, Ma'am Antoniette! Maraming salamat, Ma'am Carla, at isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at sa ating mga partners sa DOST. Binabati ko rin po ang aming acting station manager, Ms. Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page,
ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo at patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating Trivia of the Day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Carla? Yes, thank you so much, Ma'am Antoniette. At muli, magandang araw po sa ating mga viewers and listeners. At bago tayo dumako sa ating diskusyon, ay atin munang sariwain ang mga ganap sa DOST Region 1 noong nagdaang 2 linggo. Ating panoorin ang DOST Region 1 Siglat News. DOST Region 1 bumisita sa mga proyekto ng CES sa Pangasinan. Bumisita ang Department of Science and Technology Region 1 sa iba't ibang komunidad sa lalawigan ng Pangasinan upang suriin ang mga proyektong ipinatupad sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology o CES program. Pinangunahan ito ni na DOST Region 1 Assistant Regional Director for Field Operations Mr. DEC 1180 P. Libronao at DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold C. Santos kanilang mga team. Layunin ng pagbisita na makita ang lagay ng mga proyekto, tignan ang epekto nito sa mga benepisyaryo at magbigay ng mungkahi para sa kabubuti ng mga ito. Unang binisita ang LGU Bautista, sinundan ng Bulinaw, kung saan ito sa mga tampok ang solar-powered water desalination facility na nagbibigay ng malinis na inuming tubig sa komunidad. Sa ikatlong araw, nagtungo sila sa Dagupan at Mapandan upang suriin pa ang ibang proyekto. Bumisita rin ang grupo sa San Jacinto para sa programang Green kung saan ipinakita ng mga taga-komunidad ang paggawa ng lubid gamit ang duri at talahib. Inalam ng DOST kung paano matutulungan ang ganitong kabahayan gamit ang agham at teknolohiya. Layunin ng aktibidad na mas mapalakas pa ang suporta ng DOST sa mga komunidad gamit ang siyensya at teknolohiya para sa mas maunlad na pamumuhay. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Sheena Hana Pulido, nag-uulat, 2-1 Siglat, 1 DOST for you. DOST Ilocos Norte nagbigay ng Robotics P6 package sa isang Science High School. Formal na ibinigay ng Department of Science and Technology Ilocos Norte ang 4.49 milyong Robotics P6 package sa Rodolfo Fariñas Junior National Science High School. Ang seremonya ng turnover ay sinagawa sa panahon ng Ignite Awards ng paaralan kung saan binigyang pugay ang mga mag-aaral na nagpakita ng kahusayan sa kanilang akademikong pagganap at kontribusyon sa paaralan. Ang tema ng kaganapan ay Honoring Brilliance, Fueling Tomorrow na nagbigay diin sa kahalagahan ng edukasyon sa agham at teknolohiya. Ang Robotics P6 package na ibinigay ay naglalaman ng mga robotics kits, kagamitan at eksperimento, mga gabay sa pagtuturo at mga sanggunian na layuning magbigay ng mas malalim na kaalaman at hands-on na karanasan sa mga mag-aaral. Makakatulong ang mga materyales na ito upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante sa larangan ng agham, teknolohiya, inhinyera at matematika na magsisilbing pundasyon para sa kanilang hinaharap na karera sa agham at teknolohiya. Sa kanyang mensahe, pinangunahan ni Engineer Brian U. Rasco, ang Provincial Director ng DOST Ilocos Norte, ang seremonya ng turnover at binigyan ng inspirasyon ang mga mag-aaral na ituloy ang kanilang pangarap at magtagumpay sa buhay. Pinanggit niya ang 5 prinsipyo upang magtagumpay sa buhay: magkaroon ng sariling pananaw, gamitin ang talento para sa kapwa, pahalagahan ang tunay na mahalaga, manguna sa disiplina at kababaang loob, at magpatuloy kahit mahirap ang buhay. Ang mga kagamitan mula sa DOST ay magsisilbing tulong upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante at mas lalo pang magsusulong ng mga makabagong solusyon sa hinaharap. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Mary Camille M. Luna, nag-uulat, 2-1 Siglat, 1 DOST for you.
DOST Region 1 nagsagawa ng pagsasanay para sa mga magsasaka sa San Emilio, Ilocos Sur. Nagdaos ng isang pagsasanay ang Department of Science and Technology Region 1 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office ng Ilocos Sur sa Barangay San Miliano, San Emilio, Ilocos Sur. Ang pagsasanay ay tungkol sa paggamit at pangangalaga ng Industrial Vacuum Frying Machine, isang makabagong teknolohiya na makakatulong sa pagpapabuti ng proseso ng gulay at pagpapahaba ng shelf life ng mga produkto. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na magsasaka at mga vegetable growers sa kanilang negosyo at mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Pinangunahan ni Engineer Jordan L. Abad, ang Provincial S&T Director ng Ilocos Sur, ang pagsasanay na dinaluhan ng mga lokal na opisyal, kabilang na si San Emilio Municipal Mayor Honorable Joey Warren E. Bragado at Municipal Agriculturist Mrs. Marilo Cosme at Barangay Captain Honorable Ricardo Padingen. Kasama rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang lokal na asosasyon. Ayon kay Mayor Bragado, isang malaking hakbang ang proyekto para sa kanilang bayan, lalo't na't karamihan sa mga residente ay nakatutok sa agrikultura. Ang pagsasanay ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na matutunan kung paano gamitin at mga nagaan ang vacuum frying machine na may layuning mapabuti ang kalidad ng mga gulay at gawing mas matagal ang shelf life ng mga process sa produkto at mapalawak ito sa merkado. Ayon kay Engineer Abad, ito ang unang hakbang pa lamang sa mas malawak na proseso ng pag-develop at pagpapalawak ng proyekto. Naniniwala siya na malaking tulong ito para sa mga magsasaka at vegetable processor sa kanilang pagsusumikap na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Patuloy na sinusuportahan ng DOST Ilocos Sur ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng mga teknolohiyang makikinabang sila at umaasa ang ahensya na magiging tagumpay ang proyekto sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Clared Naguulat. 1 Siglat, 1 DOST for you. Ako si Claire Siret. Ako si Sheena Hana Pulido. Ako si Mary Camille M. Luna, ang inyong 1 Siglat News Anchors. Hanggang sa muli. Ayan mga kagham, atin na naman pong nakita na tuloy-tuloy ang aksyon at pagbibigay serbisyo ng DOST1 para sa ating mga karehiyon. At syempre, tinitiyak ng DOST1 na patuloy silang maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Yes, tama ka dyan, Ma'am Antoinette. Dahil sabi nga namin dito sa DOST Region 1, we provide solutions and open opportunities. Ayan. So, ngayon naman ay tayo nang dumako sa ating trivia question. Ma'am Antoinette, alam nyo ba na kahit nanonood lamang sila or nakikinig sa kanilang mga radio stations, ay may chance lang manalo ng GCash prize. So, para po sa ating trivia question, akin na pong ibibigay sa inyo. So, ang ating trivia master na si Big Dom ay kasalukuyan pong nasa Baguio for an equally important commitment po ng S&T promo. Ayan. So, atin na pong alamin ang ating trivia question for today. Ngunit bago yan, atin mo nang alamin ang mechanics kung paano nga ba sumali at maging winner sa ating trivia question. So una, i-like ang aming DOST Region 1 official Facebook page at DOSTRO1 at i-share ang live video ng Technopresentia 2025 Episode 9 featuring DOST SCI JLSS program, Be the Next DOST Scholar. Next, sumagot sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng FB Live o i-text ang inyong sagot, kalakip ang inyong pangalan sa 0918-9083-799. Kapag tama ang inyong sagot, isasama ang inyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. I-announce namin ang winner ng GCash prize pagkatapos ng interview at ilang mga paalala. Kaya, eto na mga kaagham, sali na at pakinggang mabuti kung ano ang ating trivia question. Ang sagot sa trivia question na ito ay mapapakinggan nyo sa ating discussion.
Alright, so ang ating trivia question for 100 peso GCash prize. Kailan ang end of application ng junior level science scholarships? So, kailan ang deadline? Alright, meron tayong mga choices. May 21, 2025, May 22, 2025, or May 23, 2025. Ayan. So, i-comment nyo lamang po sa ating Facebook page or i-text sa aming binigay na numero. Ang sagot nito ay mapapakinggan nyo sa aming diskusyon, kaya manatili pong makinig at nakasubaybay sa ating episode. Ayan. So, eto na nga po, dumako na po tayo sa ating diskusyon para malaman nyo na po kung ano yung tamang kasagutan. So, Ma'am Antoinette, kalalabas lamang at kabubukas ng application patungkol dito sa ating DOST-SEI JLSS Scholarship application. So, mainit-init pa ito. So, sino-sino nga ba ang mga qualified? Ano ang mga proseso na kailangan pagdaanan o ano ang mga benefits ang maaring makuha at ano ang mga kaakibat na responsibilidad nito. Ito at marami pang ibang katanungan patungkol sa DOST scholarships ang maaring masagot sa episode ngayong linggo, at upang bigyan tayo ng impormasyon hinggil dito ay kasama natin ang scholarship project staff na si Ms. Janine Abuan Calika. Sa ating mga nakaabang na mga kaagham, kung may mga katanungan po kayo kay Miss Janine, ay maaari nyo pong i-comment sa aming Facebook Live or maaari nyo rin pong i-message sa aming number. So, mga kaagham, tara na at sabay-sabay po tayong makinig kay Miss Janine Abuan Calika. Good morning, Miss Janine! Hello po, good morning po. Isang maagham na umaga po, Ma'am Carla, Ma'am Antoinette, and sa ating mga listeners and viewers ngayon. Ayan. So, napaka-sweet ng boses ni Ma'am Janine. Ayan. So, Miss Janine, maaari nyo ba kaming bigyan ng overview kung ano nga ba itong DOST-SEI JLSS Scholarship Program? Yes, ma'am. So, may naghanda po ang scholarship unit ng presentation para magabayan po ang ating mga future and aspiring JLSS scholars mula po sa kanilang application at ang mga important reminders na kailangan nila para mag-succeed po sila sa kanilang application. Maaari na po ba akong mag-share ng screen? Yes, ma'am. Go on po. Okay. Alright, so eto na nga po. Finally, the wait is over. The junior level science scholarships e-application is now open. First po, sino nga po ba si DOST-SEI? So, ito po ay isang service agency ng Department of Science and Technology that is mandated to develop a scientifically and technologically literate citizenry and of course, accelerate the development of S&T human resources needed for socio-economic development. Now, the DOST-SEI Junior Level Sciences Scholarship Program supports deserving third-year college students with emphasis to the third year in S&T fields to help build a strong pool of professionals driving national progress. So it aims to sustain the country's development by investing in future scientists, engineers, and innovators. Meron pong tatlong types ang JLSS program. First is the merit, second is the RA 7687, and third is the RA 10612. So ang merit at RA 7687 in terms of privilege na matatanggap sa scholarship, parehas lang po sila. But the RA 7687 is specifically designed to support students from low-income families who want to pursue priority fields in science, engineering, and science teaching. Ang RA 10612 naman po, it strengthens S&T education by fast-tracking graduates to teach science and mathematics in secondary schools nationwide.
Ngayon, ito po yung mga important dates na kailangan nating tandaan sa application. I think nandito na po ang sagot sa trivia. Makinig po kayo. Ang start po ng online application, nag-start po siya this Monday, April 21, 2025. Ang last day of request for the school inclusion in the e-application system is on May 16, 2025. And the last day of online applications and uploading of requirements would be on May 23, 2025. And the qualifying examination is scheduled on July 27, 2025. Ito na po, sino nga po ba ang mga pwedeng mag-apply sa ating JLSS? First po, dapat regular second-year college, male and female students who are enrolled in a DOST SEI priority course at identified universities in the second semester or term of the academic year 2024-2025. Next po, dapat natural-born Filipino citizen, and ang kanilang GWA or General Weighted Average must be at least 83% or its equivalent, and with no conditional or failing mark from the first sem of first year until sa first sem ng kanilang second year. Of course, this include mid-year terms if enrolled sila and required sa kanilang curriculum. Ngayon po, important reminders lang na ang grades in the non-academic subjects such as PE and STP and religion are not included in the computation of the GWA. Also, the term conditional mark refers to the conditional failure in a course where one must retake or pass the course or pass a re-examination. And failing mark in any academic subject will render you ineligible to apply for the scholarship. Next, you must possess a good moral character and you must be in good health. Also po, in terms of the DOST SEI exam history, first, kahit alin po dyan, pwede pong you never took the DOST SEI undergraduate exam, or you took the exam but did not qualify, or you qualified but you did not avail during that time. Next, ito po ang important documents na need nating i-prepare. First is Form C2I. So these are downloadable on the e-scholarship application system. Ito po yung mga Form C, D, E, F, G, H, and I natin. We have example forms here. C, good moral character. Form D, certification of good health. Form E, certification of program of study and year level. Form F, certificate of residency. And for Form G, nahati po siya. So G1 po para sa mga RA 7687 and merit applicants. And G2 naman po para sa mga RA 10612 applicants. So ito po yung nasabi kanina, no, na ang pag-render po kasi ng service obligation ng mga RA 10612 ay they need to teach in secondary level of basic education in a public or private high school in the Philippines. Which is why dalawa po ang Form G natin, G1 for RA 7687 and G2 for the RA 10612. Next po, Form H, applicant certification, and Form I, signed declaration of applicant and the parent or legal guardian. Once again, all these forms po ay downloadable sa e-application system natin. Next po, these are the special instructions for the Form C2I. So first po, after downloading, you print each form in an A4 size bond paper. And then, have these forms accomplished by the proper authorities, officials, or person as indicated in each form. Make sure that each form is completely signed over the printed name of the signatory. So, hindi lang po signature at hindi lang po name. Dapat kompleto po. Merong pangalan, merong signature, and merong date ng proper signatory. And this one po, if the submitted document is other than the prescribed form, make sure that the document contains the pertinent information in each application form. So, the absence of important information, just like the program of study and university in Form E, or the number of years of residency in Form F, may cause disqualification. Other reminders,
After ma-accomplish lahat ng form, iscan nyo po siya or mag-take po kayo ng picture at isave ninyo yung file. Afterwards, rename po natin yung bawat file sa itong format na dito. So, surname, dash form, and kung anong form yun. For example, ang i-upload ko po ay form C. So, lalagay ko ab1 dash form C. Kapag isi-save ko na po yung kanyang file. Okay po? Next po, isubmit po natin ang form using the upload module. This will be discussed po later on sa step 3 natin. So, upload natin siya sa e-application system and make sure that the correct file is uploaded and its corresponding field. So, kung Form C po ang i-upload natin, upload po natin siya sa field for Form C. Hindi po pwedeng sa Form D because submitting incorrect document will result in disqualification. Next, please ensure that the files you upload are correct. Once again, correct, complete, and viewable in the system. Use the preview button in the system to do this. So files that are unviewable will be considered as a corrupted file and will cause disqualification. May experience po kasi kami while verifying, may mga files na hindi namin mabuksan. So it may cause disqualification po. Kaya i-preview muna natin. May preview button naman doon and madi-discuss siya later pag nandun na tayo sa step 3. Next, ano pa ba ang kailangan mula sa forms? So, the official transcript of records from the first sem of the first year to the first sem of the second year, and it must be duly signed by the university registrar or the dean of the college. And also, may mga applicants po kasi na nag-shift and nag-transfer ng schools. So, kailangan yung grades po from the previous course and or the previous school must also be provided. Next, recent picture passport size. Sa experience po namin, dito po pinakamadaming nagkakamali. So, una po, sa size po yung iba 2x2 ang sinasubmit. Pero clear naman po dito, 4.5 cm in height, 3.5 cm width, or 1.8 inches by 1.4 inches. So, the photo should be colored and should have white background. Tapos, meron din po dapat tayong handwritten name, this one. Handwritten name tag and merong signature over the printed full name. Ngayon, the face must occupy 80% of the photo. Yung iba po kasi, parang mga pang profile picture yung sinasend nilang naka-side view, ganon. So, ito po yung tama. At least ngayon po, alam nyo na, habang hindi pa kayo nakakapagpa-picture, ito po yung tamang format ng photo. Once again, passport size, colored with white background, merong handwritten name tag and signature over the printed full name, and the face must occupy 80% of the photo, just like our example here. Okay, next po. Birth certificate. So, it should be a readable copy. May mga birth certificate po niya 2 pages. So, please ensure na isubmit po natin lahat ng pages. And kahit ano pong birth certificate na issued by the PSA, NSO, or pwede pong yung municipal registry office natin. Next po, proof of income. Ito yung madami pong na-overwhelm kasi sobrang dami. Pero hindi naman po lahat nito kailangan yung isubmit. So, mamimili lang po kayo. Depende sa kung anong class ng worker yung parent or guardian natin. So, ito po yung mga pwede nilang i-upload. Income tax return ng kanilang parent or legal guardian or spouse if married yung applicant. Or BIR Form 1701. Or employment contract for OFW. Or BIR Certificate of Exemption from Filing of ITR. Or Certificate of Indigency. Or Certificate of Employment with Compensation. And lastly, proof of pension. So may remarks po tayo dito. It should be clear and signed copy. And the annual gross income must be clearly indicated in the document. So the document depends on the parent's class of worker. Ano nga po ba yung class of worker? Makikita po natin siya dito. Ito po yung mga pagpipilian and dito naman sa first column natin yung mga class of worker. Magbibigay na lang po tayo ng example sa mga minamahal po nating OFW. Kung OFW po ang parent, legal guardian, or spouse nila, pwede po silang mag-submit ng ITR
or yung employment contract at pwede rin yung certificate of employment with compensation. Ngayon po, nakalagay dito, per a certain class of worker, any one proof of income may be submitted. So you don't need to submit all of this, lahat ng may check. Pwede lang rin po kayong pumili. Sa mga viewers po natin, pwede nyo pong screenshot tong slide na to, or I think naka-live naman po tayo, pwede pong balikan. So i-picturean nyo na po ito. Meron pa po tayong second page. Ito po. For example po, yung mga retired with pension, syempre proof of pension po yung isasubmit nila. Okay na po siguro, no? Na-picturean na po siguro nila. Next ko na po. Next po. So, ang notarized affidavit of guardianship, hindi siya para sa lahat. So, isasubmit lang siya if the applicant's guardian is not his or her parent. Next po, this one is for married applicants only, marriage certificate. So, hindi nyo po need isubmit yung marriage certificate ng parents ninyo kasi ang marriage certificate lang ay para lang sa mga married applicants. Okay, yun po yung mga documents na need nating i-prepare. Next po, ano po bang mga information na dapat nating malaman prior to our application? First, household income. So, yung annual gross income ng father ng mother, pwedeng spouse, at pwede rin yung legal guardian if applicable. Next po, agricultural land. So, if your family owns agricultural land, please provide the total hectares. And the financial contribution. So, if your family receives support from an outside source, specify the name of the contributor, the amount given, and the purpose of the contribution. Next po, if you own a vehicle, ipapa-specify rin po namin to kung anong type, kung ano ang year and model. For example, 2023 Toyota RAV. Next po, ito na po ang mga need para sa registration. First, kailangan po, meron tayong valid email addresses, meron din pong security of access credentials, may working mobile numbers, and stable internet connection. So before you access the e-scholarship application system, dapat meron po kayo lahat ng ating mga listahan. So screenshot nyo na po para hindi nyo po makalimutan. Next ko na po. First, so bakit nga ba need my email address? Kasi napaka-important nito because you will need this for logging into your application account and for receiving notifications about your application status and result. So please check and double check that you enter the correct email addresses. Dapat po uncompromised, tapos verified, secured ang email ninyo, and then meron din doon if magpro-provide kayo ng alternate email just in case hindi mag-work yung primary email. Tapos nilagay namin dito na avoid using school emails kasi yung iba ang gamit pa nila yung mga nasa high school sila may tendency po kasi na nag-expire yon. So kapag nawawalan kayo ng access doon, hindi nyo na ma-receive yung email about sa inyong application. And please ensure that your inbox has space kasi if puno na po siya, hindi na po kayo makaka-receive. Please note also that you will be advised on the status of your application and other announcements relative to your application through the email account that you use during registration. So make sure that it's active. Next, please provide a working mobile number by which you can be contacted should there be a need to relative to your application. And you will be assigned an application ID. So this, together with the pertinent personal data, shall serve as your access credential to the system. Please keep your access credential secure. Last application po ng undergrad, marami pong nakakalimot ng kanilang application ID. So ngayon pa lang po, sinasabi na namin sa inyo na screenshot nyo siya, tapos isend nyo na siya sa mga trusted people around you. Pwede nyo rin po siyang isulat, i-print niyo para hindi nyo po siya makalimutan kasi kakailanganin nyo yan from time to time. Next. So when you are ready with all the information you need to fill out your e-application and the documents that needed to be uploaded, please make sure that you have a stable internet connection para smooth ang flow
ng inyong pag-apply. Next, ito na po, how to apply for the 2025 Junior Level Science Scholarship. We have 5 steps po in filling out the application. So before that, this is the website na kailangan nyo pong i-access, jlss.science-scholarships.ph. So upon entering this link, meron po tayong 5 steps na susundan. First is the registration of the account. Second is the completion of the eligibility module. Third is the provision of information and the uploading of documents. Fourth is the selection of test center preference. And 5, finally, is the submission of your application. Ngayon, wag po kayong mag-alala dahil iisa-isahin po natin lahat ng steps ngayon. So, start na po natin mula sa step 1. Upon entering po the link for this, magpapakita po ito, yung Junior Level Science Scholarships. And now, kung ready na po kayong mag-apply, please click Apply Now in this part. After nyo po maklik yan, eto na po tayo sa step 1. So, enter your registration details. Make sure na correct sila. Your given name, middle name, last name, suffix if meron. Primary email, tapos ipapa-re-enter to make sure na tama yung nalagay ninyo. Please double check, triple check your emails. And of course, your birthday. So make sure na tamang spelling ng pangalan, tama yung nalagay na email at birthday natin. Next po, kapag after mag-register, so may mag-i-email sa inyo, sasabihin your registration is a success. Tapos i-walkthrough niya kayo sa different steps. And then isasabihin niya sa inyo yung link ng step 2. So magkakaiba yan, pindutin natin. Eto, you will receive an email confirming your registration. Click the link for step 2. So reminder, the characters after the slash is your application ID. So just in case makalimutan, pwede kayong bumalik sa email after ng step 1, yung na-receive ninyo after nyo mag-register para makuha ninyo yung application ID. Ito po yung mga frequently asked questions natin. So, I have registered in the e-application but have not yet received a verification email. What could be the problem? So, first, you check your spam folder. And if the email is not in there, you may have encoded a wrong or misspelled email address. And it is also possible that your inbox is already full and cannot accept new email messages. So kapag madami po ang nag-a-apply na sabay-sabay, kasi nationwide po ito, medyo mabagal po yung system. Pero nung trinay po namin siya dito sa unit, mabilis lang naman, around 5 minutes meron na agad email. Pero I think sa mga susunod na araw, babagal po yan. Mag-wait na lang po tayo. Next po, for the step 2, this one for us is very crucial. Kasi ito yung mag-determine kung pwede ka bang mag-qualify para sa scholarship. So kapag na-determine ng system na hindi ka eligible, hindi ka na pwedeng mag-continue sa step 2 and 3. So merong mga questions dito. Yes or no lang naman sila. Please double check, triple check before you submit and basahin yung maigi kung tama ba yung mga nilalagay ninyo. So after nun, click nyo lang yung continue kung gusto nyo na siyang isubmit. And then once you press continue, meron pang magpa-prompt dyan kung gusto mo na ba talaga siyang isubmit, and meron din yung summary ng mga answers mo. So based on our answers, successful naman. Kapag successful ang kapag tama at na-qualify ka, na-verify ka ng system na pwedeng mag-apply, magpapakita sa inyo to. So, sasabihin niya, thank you for using the DOST SEI e-scholarship application system. Step 2 completed. You are eligible to apply for the DOST SEI JLSS. And then, iproprovide po sa atin yung ating application ID. So please remember, wag nating walain. I-secure natin ang mga application ID natin dahil kailangan nyo din ito kapag validated kayo and qualified para mag-take ng exam, kakailanganin nyo yung inyong application ID para ma-download yung test permit ninyo.
Okay po. So kapag okay na yan, na-secure mo na, pwede ka nang mag-proceed sa application form sa button na to at pupunta ka na sa step 3. Ito po ulit. So, another question. What happens if I answer incorrectly in the eligibility check? Can I still do something about it? So, before submitting your answers in the eligibility check, the system urges you to check your answers before pressing the submit button, as you can no longer change your answers once you submit them. The system also asks you to certify as to the truthfulness of the answers you provided. So because of this, once your answers have been evaluated and found to have not passed the eligibility check, you will be disqualified to the scholarship and can no longer apply. Kaya po, paulit-ulit po naming sinasabi, hindi lang po sapat ang double checking, i-triple check nyo rin po siya to make sure na tama po yung mga nilalagay ninyo at makakapag-proceed po kayo sa step 3. So hopefully, hindi po mangyari sa ating mga viewers to. Sana makapasa lahat sila sa step 2 para makapag-proceed tayo sa step 3. Ngayon, sa step 3 po, dito na magpro-provide ng information and mag-upload ng documents. So, it is divided into 9 modules. Nakikita po sa taas yung mga modules na to. And it will be discussed isa-isa rin po. So, start na po natin from the very first module, the Student Information Questionnaire. So, this module, you will have to input your family information, your community background, your educational plans, the key factors influencing the choice of S&T courses, and your ability to pursue college if not qualified for the scholarship. I-ask din yung membership ninyo sa indigenous group and yung participation in the OST SEI programs. So after you answer this, press continue and then mag-proceed kayo sa next module natin, which is the personal information, wherein you will input your full name, your date and place of birth, the number of children in the family, sex, religion, citizenship, DepEd LRN, civil status, or the national ID number. Although yung DepEd LRN and national ID number, hindi naman siya required. So kung gusto niyo lang ilagay. Pero kahit walang laman yan, okay lang. Makakapag-proceed pa rin kayo sa next module natin. Yung next module natin ay ang contact information. Here na po natin ilalagay yung ating primary and alternate email address, yung mobile number natin, years of residency, and yung permanent address. So please make sure po na working ang mobile number at yung email address na ilalagay natin. So itatanong din dito if your current address is the same as your permanent address. So dito po kasi pinindot ko yes, kaya wala nang sumunod. Pero kapag nag-no ka dyan, may magpa-prompt ulit na gantong rows tapos i-input mo kung ano yung permanent address mo. Next, after the contact information, ang next module naman natin ay about sa family information. So, itatanong po kayo niyan kung ang family niyo po ba ay recipient ng 4Ps. And then, kailangan yung mag-provide ng information about sa father, sa mother, or legal guardian if applicable sa inyong situation. So, ito yung mga information na dapat nyong malaman bago nyo ilagay. Dapat alam nyo yung kanilang civil status, yung full name, contact number, highest educational attainment, yung employment status nila in 2024, the annual gross income, and their permanent address. Next, after nyan, press continue again. At ipupunta niya kayo sa next module natin, yung contribution or the financial contribution module. So, itatanong, if both parents are unemployed, do you have any relatives other than those in the family data? Pwede pong dito sa Philippines or sa abroad na nagko-contribute para matustusan ninyo ang pang-araw-araw na buhay ninyo sa inyong family. So, kung yes, merong magpa-prompt ulit dito na rows. So, ilalagay ninyo kung ano yung purpose ng financial contribution nila para ba yun sa daily expenses or educational assistance. Tapos, isasabihin nyo rin kung ano yung relationship ninyo sa
contributor. So ito, relationship ng applicant mismo. So kung tita mo siya or tito or kapatid, and ano yung estimated annual contribution na binibigay nila sa inyo. Tapos kapag nag-no ka naman dyan, mag-proceed ka na lang ulit sa continue button. So after we click continue, magpapakita yung household information. So yung ownership ninyo ng housing unit, yung family-owned vehicles. So nag-no kasi ako dito. Pero kapag ni-yes mo yan, itatanong niya kung anong type ng vehicle at kung anong year model. Tapos itatanong rin kayo kung yung family nyo, meron ba silang agricultural land or non-residential land. And if you said yes here, sasabihin nyo kung ilang hectares. Next, malapit na tayong matapos. Sa school module naman tayo. So sa school and course information, you will identify your school, the S&T program enrolled in, and the scholarship program that you were applying for. Ito na yung na-discuss natin kanina. Kung merit ba, RA 7687 or RA 10612. Then after nyan, saglit lang naman to, tatlo lang naman. I-continue na natin siya para sa grades. Also, may mga cases din po pala na kapag ipipindot nyo dito, hindi nyo kasi makikita yung school ninyo sa e-application system. So meron tayong ginawa na request for inclusion of school in the 2025 DOST SEI JLSSE application. So for Region 1 base school, this is solely for Region 1 po ha. So kailangan namin ng complete school name, kung anong class, public ba or private, address, name ng school registrar, contact information, email address, yung grading scheme, and yung school term. Sa may grading scheme po, kapag nagtra-transmit sila ng grade, ina-ask din po namin sila na mag-upload ng transmutation table. So lahat ng ito po ay nasa isang Google form. You can visit the link, DOST1 JLSS 2025 School Inclusion, or you may scan this QR code na nandito sa screens natin. So baka wala po sa e-application system yung mga schools ninyo, screenshot nyo na po to just in case para at least may access na kayo agad sa form natin for the request of school inclusion. Next po. Finally, nandito na po tayo sa grade and coding module. So, nakalagay dito may first year, may second year, and may mid-year or summer term. Pag pinindot niyo yung add semester, mag-identify yan. So, i-identify mo kung anong academic year ka ng first year, kung anong SEM yun. And need mo din i-input lahat ng subjects mo based sa iyong transcript of records dahil doon namin siya i-cross-check. So, kung anong nakalagay sa transcript niyo, ilagay niyo lahat ng subjects niyo. Tapos, i-identify niyo rin kung anong type yung subject na yun. Kunwari, PE. So, PE is non-academic. Tapos, for academic, kunwari, is integral calculus. So, academic siya. So, once again po, kung ano po yung nakalagay sa transcript, yun po yung i-encode natin sa portal or the application system. Thank you. And finally, aside sa eligibility module, ito yung isa sa mga pinaka-crucial na steps. Ito yung uploading of the required documents. So these are the documents that you need to upload. Form C2I, your TOR, your picture, your birth certificate, proof of income, and if applicable, the notarized affidavit of guardianship or marriage certificate. So ito po yung sinasabi ko kanina sa documents to prepare na part. So bawat form, meron siyang corresponding field. So ang Form C, syempre Form C lang yung i-upload natin. Hindi ka pwedeng mag-upload dyan ng Form D dahil it may lead to disqualification. So ganyan lang itsura kapag hindi pa kayo nakakapag-upload. And pag ni-next natin, nandito na, nakapag-re-upload na kayo. So, wala namang reason na hindi nyo siya mado-double check kasi pwede nyo namang i-view yung mga na-upload niyo. Tapos, kunwari, nung view mo tong sa may Form D, ang na-upload mo pala ay Form C, pwede mo pa rin siyang i-delete. And after mo i-delete, ganito ulit yung magpapakita.
So, mag-upload ka ulit ng bagong file, tapos i-review mo siya ulit. Okay po ba? Once again, reminder lang po na please make sure sa lahat ng forms, dapat sign po sila. Hindi lang signature, dapat meron din pong name ng signatory and then meron din pong date. So please make sure na completely filled out lahat ng forms and tama yung mga sinasubmit niyo per module para hindi kayo ma-disqualify. So after that, press continue to proceed to step 4. And once you click continue, ito na po yung step 4 natin, the selection of the test center preference. So nakalagay dito first choice or second choice. Ang pagpipilian nyo lang dito dalawa, pwedeng near to school address or near to home address. So kung ano yung mas convenient sa inyo na puntahan, yung hindi kayo malilate, yung on time kayong makakapunta sa July 27, yun yung gawin ninyong first choice. Yan po. Tapos may mga questions din dito. So how confident are you about your performance sa face-to-face, pen and paper, and sa digitize? So parang Likert scale yan. May pagpipilian ka dyan. Tapos itatanong ka rin kung anong gusto mong mode ng examination. Kung mas gusto mo ba ang digitize or pen and paper. Next, so after that, you click continue and then finally, kapag once kinontinue nyo po to, pinindot nyo to, magpapakita yung terms and conditions. So once you agree to the terms and conditions, ito yun, the confirmation model will appear. Ito naman yung confirmation model natin. So if you are confident with the information that you have inputted and the documents you have submitted, you can press the submit my application button. And if not, kung nag-overthink pa kayo, you can press the review button and you can browse the previous modules to verify that everything is correct. So, ina-advise po namin, wag lang once and twice nyo i-review. Sana thrice din, pangatluhin ninyo para make sure na tama lahat at hindi kayo ma-disqualify. So, kapag confident na tayo, alam na nating tama yung mga nilagay natin, submit na natin yung ating application. Yan, finally, magsasubmit na tayo after ilang steps. Submit. Kapag pinindot nyo po yung submit, ito yung magpapakita. So, application is submitted. Tapos, nakalagay din dito yung schedule ng ating qualifying examination. As of now, pen and paper pa rin ang mode natin on July 27. Tapos may mga reminders din dito. Tapos pag nag-scroll down tayo sa site na yan, makikita natin yung kanilang client satisfaction measurement survey. So please, we encourage everyone po to answer this survey para ma-improve pa natin further ang application process in the future. So your recommendations are highly valued. Next, ito ulit yung mga questions. Can I go back po to my application form just so I can check the information I inputted and change it when necessary? Unfortunately, you can no longer make changes in your application form and uploaded documents once you have done the following actions. Kapag click mo yung submit my application and kapag nag-agree ka na sa terms and conditions na sinet ng system. So, it is very important that you review all information you provided and the documents you uploaded as to its completeness, correctness, and truthfulness before finally submitting your application. Ayan. So, hindi sapat na after mo nakita to, okay na. You should also receive an email confirming your application. So, yung ginawa namin na account, successful naman siya, nakalagay dyan, congratulations, you have successfully submitted your application. Sumakses ka na, congrats, mag-review ka na para sa exam. So, eto, reminders again, yung schedule ng exam, tapos yung issuance ng test permit sometime in June 2025. After nyo po ma-receive yung confirmation ng application, ang next na po dito ay verification na po. And kapag verified po kayo to take the exam, makakatanggap po kayo sa email ninyo ng test permit. So, ano po ba ang need nating tandaan para sa application?
First po, please do not create multiple accounts. So this will cause delay in accessing your application form. And also, please be aware that all transactions related to the scholarship application process are conducted online through our official platform. So, jlss.science-scholarships.ph lang po ang dapat ninyong puntahan to apply. Reminder that we will never ask for any payments or personal information via phone, email, or third-party services. So to avoid fraud, always verify both the authenticity of the communication and identify the person contacting you before you share any information or make any payments. Next po. So, once again, maraming beses na nating sinabi, the pen and paper examination is scheduled on July 27, 2025. And the eligible applicant will be issued a test permit where the test center, test session, and other pertinent information relative to the examination will be indicated. This will be sent to the applicant's registered email address sometime in June or July 2025. The announcement of the scholarship qualifiers will be posted on the SEI website, sei.dost.gov.ph, sometime in October 2025. So aside from doon, yung mga successful qualifiers po natin, they will receive a notice of award through their registered email address, advising them the schedule of orientation of the JLSS policies and the signing of the scholarship agreement. So dito natin makikita kung gaano ka-importante po yung email address na ilalagay natin kasi hanggang sa schedule ng orientation, need nyo pa rin siya na naa-access para malaman ninyo yung mga information. So ano nga po ba ang effectivity ng scholarship award? Nakalagay dito, it is effective for the first semester or term of academic year 2025-2026. Reminder that after you enrolled in the first term of academic year 2025-2026, please secure a certification as a regular third-year student in your course from the university, or you may have the application form E1 signed by the university and submit this to SEI on or before August 22, 2025. So don't worry because this instruction will be reiterated on exam day, which is scheduled once again on July 27, 2025. So, ito po yung mga priority courses. Baka may mga nagtatanong po sa mga kakilala nila dyan or iniisip nila kung enrolled ba kaya ako sa S&T priority courses. Tignan po natin. As of now, ito po yung mga priority courses na pwede sa DOST SEI scholarship. May mga ilan pong course dito na may mga numbers. So, ito po yung mga legends natin. So, for 1, UP System only, 2, 4 years, Ateneo, 3, DLSU, and the like po. So, ito po, pwede nyo po siyang screenshot or balikan nyo later on. Meron pa po tayong next set. Ito po yung other courses natin. Mga engineering, related sa tech, math, and science. I think ito po yung last set ng mga priority courses. So last year lang po nadagdag tong 4 na courses nito, yung Agribusiness Econ, Prosthetics and Orthotics, Bachelor in Sports Science, and BS Data Science. So let's go over it once again. Ito po yung first set. Ito po yung second set. And ito po yung third set. Okay, ito po yung mga priority courses natin. Next, what about the study placement? So for University of the Philippines and state universities and colleges, as long as ino-offer nila yung mga courses na yun, pwede kayong mag-enroll doon. And for private institutions naman, dapat yung priority S&T program of study should be recognized by CHED as Center of Excellence, Center of Development, or it should have PAAP Level 3 accreditation by PASCU and PACU-COA.
Next po, ito na, yung exciting part. So, ang dami-dami namang process ng application. Ano po bang makukuha namin sa scholarship na yan? First po, yung financial assistance na binibigay natin. Meron tayong for regular academic year and summer allowance. This is only for those courses na nire-require ng kanilang curriculum na magkaroon sila ng midterms or summer class. So sa regular academic year po, meron pong 40,000 per academic year na tuition and other school fees for scholars enrolled in private HEIs. So sa mga state universities naman po na walang tuition, hindi na po nila to maa-avail kasi ang basehan po ng pagbayad is from DOST, direct po siya sa mga universities natin. Next po, learning materials and connectivity allowance, 10,000 per academic year. Scholars are also enrolled in a premium group accident and health insurance. Meron ding living allowance na 8,000 per month. Thesis allowance worth 10,000. Transportation allowance na 1 economy class round trip fare. And graduation allowance worth 1,000. So kapag summer naman po, 10,000 per academic year po for the tuition and other school fees. 2,000 for the learning material and connectivity allowance. And living allowance for 2 months worth pa rin po na 8,000 per month. Yan po yung mga financial assistance na nare-receive ng ating mga DOST scholars. So ang laking tulong po niyan. Kung eligible po kayo mag-apply po kayo sa DOST. Next, so aside po sa financial assistance, meron din po tayong tinatawag na STLAP or the SNP Learning Assistance Program. Ano nga ba siya? So it is a measure established by the DOST SEI to ensure that DOST scholars will not only flourish academically but will also grow holistically as people. So, ang objectives ng STLAB ay help scholars assess and enhance their intellectual potentials and psychosocial skills. It also aims to equip the scholars with coping skills needed in their college study and inculcate to the scholars the time-honored values such as social responsibility, leadership, academic excellence, and personal integrity. So, ito po yung mga examples ng mga STLAP na ginawa dito sa region. Seminar on Job Hunting, Exit Conference, Research Bootcamps. So, In Touch with Excellence. Meron tayong iba't ibang seminars, Creative Conversation. And this one, oh shucks, ako ay scholar na. Para sa mga bagong scholars natin. Parang guide to, para hindi sila mabigla sa life ng isang DOST scholar. Ngayon po, kung may mga questions po kayo, pwede niyo po siyang i-comment or i-text sa sinabi ni na Ma'am Carla at Ma'am Antoniette na platforms natin. Or pwede niyo rin po kaming i-contact mismo sa aming mga offices here in Region 1. Sa DOST Ilocos Norte, DOST Ilocos Sur Field Office in Candon, DOST Ilocos Sur sa Vigan, DOST Regional Office 1 here in City of San Fernando, La Union, DOST La Union, DOST Pangasinan in Lingayen, and the DOST Pangasinan Field Office located in Urdaneta City. Our contact numbers and email addresses are also here for your reference po. So feel free po na tanungin kami about sa scholarship concerns ninyo sa mga contact details na to. Next po, as part of our campaign din, meron po kaming ginawang group. So, public group po siya sa Facebook. You can join. Dito po kami nagpo-post ng mga important announcements and reminders para updated po yung mga applicants natin. So, isearch nyo lang po DOST1-2025 JLSS campaign. Or you may scan the QR code or enter the link here. So, DOST1 JLSS 2025 campaign. Yun lamang po. Thank you so much and hopefully we see you po in the science community. Thank you po.
Ayan, thank you so much, Miss Janine, sa napaka-detailed na presentation mo ng ating JLSS Scholarship Program. And I hope sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ay marami po kayong natutunan. And if you have any questions, you just comment sa ating Facebook Live or message us using the mobile number po na pinigay namin kanina. So, may mga ilang questions na lamang kami dahil na-discuss mo na ang iba, Miss Janine. Very good. Okay, so, Miss Janine, as to date, ilan na ang ating mga nabigyan ng JLSS scholarship grants dito sa ating region? And meron bang limit kung sino yung mga or ilan ang pwedeng mag-qualify this year? Yes, ma'am. So, for mga qualifiers natin sa JLSS, sa Region 1, sa RA 10612 noong 2023, meron po tayong 25. Tapos, noong 2024, merong 17. For the RA 7687 naman po, for 2023, we have 32. And then, 41 naman po last year. Tapos, lastly po, sa Merit, 19 po noong 2023. Tapos, 21 po last year, 2024. So, from 2023 to 2024, a total of 157 po ang JLSS scholars natin. Wow. So, and counting pa, ano? And sana mas Apo. marami this year and the coming years, di ba? Yes, ma'am. Okay. Yes, and thank you na kuha namin yung mga tulong pinansyal at hindi lang yon. So, aside from the financial side, meron ding ibang capacity building and activities na pwedeng mabigay sa ating mga scholars. Ayan, so ang next question na lamang dito ay Miss Antoniette. I know meron ka pang questions. Okay, thank you, Mama Carla, and muli good morning po, Mama Janine. Pagkatapos po ng pag-aaral, ano po yung tulong ng DOST sa mga scholars? And may mga career support o job opportunities bang nag-aantay po para sa kanila? Ayan. So, Ma'am Antoniette, so pagkatapos po nilang makagraduate, meron po ulit binibigay na 1,000 as graduation allowance sa ating mga scholars basta i-provide nila ang kanilang diploma and transcript of records. Tungkol naman po sa career support and job opportunities, so nag-i-issue po tayo dito sa office ng mga endorsement for kanilang job application, and hopefully yung line na lang po na DOST scholar sa resume mo ay isang napakagandang decoration na. Although hindi po sure na may career item sila, I think malaking tulong po yung ginagawang endorsement letter na ini-issue sa ating mga scholars na gustong mag-apply sa kanilang mga trabaho. Okay, so hindi po nagtatapos or patuloy pa rin po yung assistance ng DOST sa ating mga scholars. And ano naman po ang responsibility or responsibilidad ng mga scholar kapag nakapagtapos na po sila, Ma'am Jenny? So yun po, Ma'am Antoinette, being ang isa pong core value ng isang Patriot Scholar ay social responsibility. At ito po ay madidiscuss sa kanilang orientation sa pag-sign ng kanilang scholarship agreement. Meron pong service obligation na kailangan nating i-render. So for example po, ang isang scholar po ay nakapagtapos ng isang 4-year course, dapat 4 years din po siyang mag-render ng service obligation sa bansa natin. And mas okay kung mas matagal pa po sa 4 years na yon ang gusto niyang i-render na service. So, social responsibility. And Ma'am Janine, sa anong mga larangan po na industriya ang tinatahak ng ating mga nakapagtapos na pong scholar? Yan, ma'am. So, hindi po kasi linear yung path na tinatahak ng mga bawat scholars, pero they are encouraged na nasa STEM pa rin ang kanilang industry, pero may mga scholars din naman po na wala sa STEM, pero okay lang naman yun as long as nakakapag-give back tayo sa nation natin. Yun naman ang importante. Pero hopefully, makabalik pa rin sila sa STEM field. Okay. And ma'am, ano po yung mga susunod na ikakandak ng DOST na activity dito po sa Region 1 patungkol sa JLSS scholarship po?
Yun ma'am, no? Drina-draft na po namin yung campaign namin. So sure po na meron po ulit magaganap na virtual campaign and also face-to-face campaign sa ating mga universities mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. And also, na-start na rin po ng unit namin na mag-send ng mga letters sa mga LGUs, sa mga universities para mag-ask po ng help to disseminate the information para mas madami po ang makapag-apply sa JLSS program natin this 2025. Yeah, so hopefully ma'am, marami pa po tayong mahikayat na mag-take and makapasa po ng scholarship na ito. Maraming salamat po Mama Janine at alam ko po Ma'am Carla na may mga karagdagan ka pa pong katanungan. Thank you Ma'am Janine. Yes, thank you so much, Ma'am Antonia. Tama. Sana mas marami pa ang sumubok sa scholarship na ito kasi malaking tulong po yung mga nabanggit po ni Miss Janine na mga benefits. So, nasagot na po ni Miss Janine kanina yung mga challenges na karaniwang na-experience ng mga aplikante. Yun nga, yung sa email, wala silang nare-receive. So, it's either puno yung email or mali yung email na nabigay. And also, yung sa, hindi lang double check ang nabanggit ni Miss Janine. So, dapat triple check. Kasi once na nasubmit mo na yan or nag-agree ka na sa terms, hindi mo na yan pwedeng mabalikan. Alright? So, ano na lamang Miss Janine yung inyong mensahe po sa mga nakikinig na students ngayon at qualified naman na maging JLSS scholar? Ayun po, Ma'am Carla. So, minsan lang po kumatok ang oportunidad. Kaya buksan mo na ang pinto ng iyong kinabukasan. Kaya sa mga estudyante po dyan na may pangarap at puso para sa agham at hangaring makatulong sa kapwa, ito na po ang inyong pagkakataon. So, ang Junior Level Science Scholarship ng DOST-SEI ay hindi lang basta scholarship. Ito ay panata ng paglilingkod at pagbabago. Kaya kung ikaw ay second-year student sa Priority SNT course, wag mo nang palampasin ang chance na maging scholar ng agham at tagapagligkod ng bayan. Yan lamang po. Wow, thank you so much, Miss Janine. Ayan, and lastly po, yung kung naging qualifier ka na, i-announce din po dito sa ating DOST FB page and of course sa website ng DOST SEI. Ayan. So, ayan mga kaagham, isa na namang talakayan ang inyong natunghayan dito sa ating programa at kung may mga naisip pa kayong pahabol na katanungan, ay maaari nyo pa rin pong i-drop sa aming comment section or i-message sa aming number 0918-9083-799. Yan, Ma'am Antoniette. At bago po natin i-reveal ang ating kasagutan at kung sino ang winner sa ating trivia of the day, ay atin po munang pasalamatan ang ating panauhin, si Ma'am Janine. Yes, Ma'am Antoniette. So bilang handog po, konting handog po sa ating resource person kasi alam po natin na busy na po ang ating scholarship unit. Mula nung nag-open ang JLSS scholarship application, ay napaunlakan pa rin po tayo ni Miss Janine para sa isang interview dito sa ating episode na ito. So, nais ko pong basahin ang ating certificate. Ayan, the Department of Science and Technology Regional Office 1 presents the Certificate of Appreciation to Ms. Janine C. Abuan, Project Technical Assistant 3, Scholarship Unit DOST Region 1, as resource person during the DOST 1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo Program, Teknopresensya Siyensya Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili, held on the 24th of April 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 24th day of April 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director. Ayan. Muli kaming nagpapasalamat sa ating panauhin sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbabahagi po ng inyong kaalaman hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng ating mga kaagham na sumusubaybay. At Ma'am Janine, kung may iba pa po kayong mga announcement o mensahe, ay maaari na po ninyong ibahagi bilang panghuli ninyong pananalita para po sa programang ito. Okay, parang nasabi naman na po lahat about sa e-scholarship. Para sa mga updates lang po, i-follow niyo na lang po ang DOST Region 1 Scholarship Unit para updated po tayo sa mga scholarship concerns ng DOST SEI.
Thank you so much po in behalf of our Technical Scholarship Coordinator, Ma'am Lisa Florendo, our ARD for Technical Services, Ma'am Raquel Espirito, and ang mga seniors ko po dito sa Scholarship Unit, Sir Nico of POOB, Ma'am Kim Majam, and of course, our Regional Director. Makaagham na umaga po muli sa ating lahat. And sana madami pong mag-apply sa JLSS 2025. Thank you so much po. Ayan, thank you din, Miss Janine. At bago ka namin pakawalan, ay nais muna namin humingi ng photo opportunity with you kasamang team ng Technopresentia from DZAG Radyo Pilipinas Ago and of course from DOST Region 1. Ayan. I-open na po natin ang ating cameras. On your cue, Limuel. Ayan, maraming salamat po ulit, Miss Janine. Yan, maraming salamat po sa ating panauhin kay Ma'am Janine. At Ma'am Carla, ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating Trivia of the Day? Ayan, Miss Antoniette, bago natin i-reveal ang ating winner for the trivia question at ang may chance na manalo ng 100 peso GCash prize, ay atin munang basahin ang ating ilang paalala from the OSC Region 1. Ayan. So, the feature po sa isang Tech Trends Tuesday natin, ang Mobile Biocontainment Laboratory Unit, ang Pinoy Made Mobile Lab. Ang Mobile Laboratory Unit ay isang makabagong laboratorio na may kagamitan para sa masusing pagsusuri ng kalusugan ng mga hayop. Ito ay dinisenyo at ginawa ng BioAssets Corporation na isang lokal na kumpanya sa larangan ng veterinaryong pananaliksik at diagnostic. Ang Mobile Containment Laboratory na ito ay ang kauna-unahan sa buong bansa na maglilingkod sa mga magsasaka ng baboy at manok sa Bukidnon. So tinatayang may 5 hanggang 10 sakahan bawat araw ang maaring maserbisyohan ng MLU para sa pagsusuri ng mga hayop. Kaya magsagawa ng pagsusuri na katumbas ng 150 hanggang 250 sample sa isang lokasyon. Ayan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari niyo pong scan ang QR code na naka-flash hinggil sa technology na ito. Next, another technology, ang CU Doc Innovating Healthcare. Ito ay tumutugon sa mga pangunahing hamon sa kalusugan sa Pilipinas kung saan humigit kumulang 50% ng populasyon ay walang agarang akses sa pangunahing serbisyong pangkalusugan at hindi pantay ang distribution ng mga ito. So sa pamamagitan ng pagsasama ng telemedicine, electronic medical record at ligtas na digital payments, tinutugunan ng teknolohiyang ito ang mga problemang ito, pati na rin ang hindi inefficiencies ng paggamit ng paper-based workflows at mga panganib sa seguridad na lalong nagpapabigat ang mataas na gastusin mula sa sariling bulsa. Ayan. For more information sa technology na ito, ay maaari niyo pong scan ang QR code sa baba. Alright. At sa iba pa pong update sa aming programs, projects, and activities sa mga susunod na araw, linggo at buwan, ay maaari niyo pong i-like and i-follow ang aming mga social media platforms. Meron po kaming website at www.region1.dosc.gov.ph, ang aming Facebook page sa facebook.com/DOSTRO1. Maaari niyo rin po kami i-message sa aming smart mobile number 0918-9083-799 or i-follow ang aming Instagram account at Instagram/DOSTRegion1. Maaari nyo rin pong i-email ang inyong mga inquiries sa aming email address, mail@region1.dost.gov.ph. At kung may mga na-miss kayong episodes ng Technopresentia o may mga gusto kayong panoorin na aming nilabas noong mga nakaraang buwan at taon, ay maaari nyo pong i-follow ang aming YouTube account at youtube.com/DOSTRO1. Ayan. Manatili pong updated sa aming mga programa at proyekto dito sa DOST Region 1.
And finally, ito na nga po ang ating winner sa ating GCash prize. So balikan po natin ang ating trivia question for today. Ayan, so ang ating trivia question ay ang deadline ng ating application for the JLSS Scholarship Program. So nabanggit po ito ni Miss Janine nung first slide pa lamang na kanyang presentation. Ayan. So nagbigay tayo ng mga choices. Nagbigay tayo ng May 21, 2025, May 22, 2025, or May 23, 2025. So alin nga ba ang tamang kasagutan? So the correct answer is May 23, 2025. So hanggang May 23 na lamang po ha sa mga interesado pong estudyante dyan. So ihabol nyo na po yung inyong mga application at huwag sa deadline mismo. Alright, so para sa winner natin, marami po ang sumagot sa ating trivia question. So atin pong i-raffle. Alright. So, roll it. Ayan, congratulations, Mr. Roman Galera. Ikaw po ang ating winner ng 100 peso GCash prize. At para i-claim ang inyong prize ay mag-message lamang po sa aming DOST1 official Facebook page. Yan. Congratulations po, Ma'am Antoniette. Yes, congratulations po Mr. Roman Galera, ang ating winner. At muli aking pinapasalamatan ng ating panauhin, Miss Janine, para sa ating episode ngayong linggo. At sa ngalan na rin po ng aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga nakasama sa technical side, ito po ang inyong lingkod, Antoniette Lingsit, Josti Agnina. Thank you, Ma'am Antoniette. At sa ngalan naman po ng aming Regional Director, Dr. Teresita Itabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham. Dahil sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode dito lang sa Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadigiti umili. Maraming salamat at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa susunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili. Hanggang sa muli mga kagham, DOST1 Siglat, 1 UST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.